Nagkukwentuhan sa isang kubo ang tatlong magkukumpare na sila Dino, David at Oka. Kanilang napag-usapan ang nakaraan nilang buhay, kung paano sila nakipaglaban sa mga aswang noong araw. Pinaka bumabangka sa usapan ay si David. Bilib na bilib ang dalawa niyang kumparing si Dino at si Oka. Hindi sila makapaniwalang nasa mahigit 10 aswang na ang napapatay nito. Habang nagsasalita si David, naitanong ng dalawa niyang kumparing si Dino at si Oka kung kamusta naman ang kanilang inaanak. Si Ryan ba? Ayun. Bakla yata yung anak kong yun. Isipin niyo mga pare, 21 na, hindi pa rin nag-aasawa. Ewan ko ba kung anong gustong patunayan ng anak kong yun. Parang lalaki yata ang gusto at hindi babae. Parang David, baka naman kasi wala pang jowa. Yun na nga Paulit-ulit kong pinagsasabihan ng inaanak nyo na mag-uwi na ng mamanugangin dito sa bahay. Kaya lang, torpe. Hindi naman sana torpe yung tatay. Kung ako sa'yo paring David, bigyan mo ng santo ninyong hubad para makaakit ng chicks. Nako paring Dino, hindi na kailangan yun. Kung talagang mahal siya ng babae, kahit wala siyang santo ninyong hubad, magugustuhan siya nun. Di ba paring Oka? May punto nga naman si paring David. Di ba? Habang nagkukwentuhan ang tatlong magkukumparing antingero, dumarating si Ryan na kanilang inaanak. Ikinagulat ng dalawa nitong ninong maging ang kanyang ama dahil may kasama itong babae. Tay, mano po? Ninong Dino, Ninong Oka. Aba, mabait yata ngayon ng anak ko At teka, sino itong kasama mong dalagita? Ikaw talaga paring David. Kanina lang sinasabi mong yung inaanak namin torpe. Tignan mo naman. Ang ganda ng kasintahan. Kamusta ka, iha? Maayos naman po ako. Kita mo, magalang pa. Iha, kasintahan mo ba yung inaanak namin? Opo. Ganun naman pala bakit kanina sinisiraan ni paring David yung inaanak namin? Nakesyo bakla daw yata. Lalaki raw yata ang gusto. Sinabi mo yon, Itay? Ha? Kasi anak, hindi talaga kita nakita na mag-uwi ka ng dalagita rito. Patawarin mo ang tatay. Ha? Wala po yun, Tay. Naintindihan ko naman kayo Siya nga pala, Tay. Si Aprilin po, kasintahan ko, taga-Kapis. Nang masabi yun ni Ryan, nagtinginan ang tatlong magkukumparing antingero. Tay, may problema po ba? Wala. Walang problema. Di ba mga pare? Oo, wala. Walang problema. Di ba, paring Oka? Oo, wala. Kahit san pa yan, dadayo tayo dyan para ipakasal ka, inaanak. Kailan ba? Wala pa po sa plano yun April, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa ng inaanak ko. Kasal agad. Total malaki na yung inaanak namin. Bakit
Hindi pa kayo magpakasal. Di ba, paring David? Siya nga naman. Ipapaalam ko po muna sa nanay at tatay ko sa probinsya. Iha, sabihin mo lang kung kailan kami dadayo sa Capiz. At bubusugin namin ang lahat ng taong makikikain sa kasal niyong dalawa. Nagmamadali po kayo? Hindi naman. Pasensya ka na. Ryan, ano pang tinatayo-tayo mo dyan, anak? Pumasok na kayo sa bahay. At tamang-tama nakahanda na ron ang hapunan. Sige po, itay. Pagpasok ng dalawa sa bahay, nagpupustahan pa ang tatlong magkukumpare. Ang boto ni David, hindi niya madadali ang babaeng inuwi ng kanyang anak. Habang ang pusta naman ni Oka at ni Dino ay madadali ni Ryan ang babaeng yon. Parang David, isang boteng alak pa ako. Pag nadali ng inaanak ko, yung chicks niya, Ako rin. Pulutan ng sa akin tsaka sigarilyo. Doon ako sa madadali ng inaanak ko. Yung babaeng yun. Mga pare, kilala ko anak ko. Takot yan sa babae. Pupusta ko. Hindi madadali ng anak ko yan. Kahit nakahubad na yan sa harapan niya. Mahina yan mahina. Nako pare, huwag mong minamaliit ang pagkalalaki ng inaanak namin. Tandaan mo, may kasama siyang palay sa loob ng kwarto. Kapag ito'y hindi tinuka ng manok, hindi nga siya tunay na lalaki. Hindi ba paring Dino? Oo nga, pero walang lalaking makakaiwas sa ganda noon. Di ba, pare? Oo naman, kahit ako yun. Di mga pare, tignan na lang natin ang mangyayari. Pero ito tandaan yung dalawa Malamang may mangyari man, tiyak na sasabihin ng anak ko na hindi niya ginalaw yung si April. Sigurado yun, pero alam naman natin sa sarili natin kapag bagong galaw yung chicks. Tignan natin. Sige, paig ako dyan. Sige mga pare, tignan na lang natin ang resulta mamaya. Makalipas ang isang oras, lumabas na si Ryan. Nakahubad ito tapos pawis na pawis. Nako, nalintikan na. Nako, panalo yata kami Inaanak, ano, nadali mo ba? Sininong talaga ba't gumaganon? Inaanak, wala namang problema dun Yun nga ang gusto namin. Diba? Parang Oka. Siya nga naman. Huwag ka nang mahiya sa amin, inaanak. Alam mo ba, habang nandong kayo sa loob, pinag-uusapan na namin ang kasal nyo. Ang sagot ko, 2 baboy. Sa akin naman, inaanak, 1 baka. At di lang yun, may 3 sakong bigas pa. Ano, nadali mo? Malabo yan. Hindi yan madadali ng anak ko. Takot sa babae yan Paring David, ayan na nga Takot pa ba yung style na yon? Ano, inaanak? Mga ninong, itay, sa totoo lang, kinakabahan ako bakit naman, inaanak? Bakit? Baka may mabuo. Bingo! Ano, paring David, sabi ko sa iyo lalaking lalaki tong inaanak namin panalo kami. Abono ka ngayon. Ha? Oo. Teka, mga ninong, itay, mukhang pinagpustahan niyo pa ako. Totoo yun, inaanak. Nagpustahan kami ng tatay mo. Kung madadali mo ba yung chicks na yun. Kumpirmadong panalo kami. Kaya sagot ngayon ng tatay mo, yung magiging dagdag sa inumin namin. Pero wag ka mag-alala, inaanak. Yung sinabi namin kanina, sagot ko ang sasagutin ko. Di ba, paring Dino? Oo naman. Ano,
na anak, kailan ba tayo dadayo ng kapis? Salamat po mga ninong. Napaka-supportive nyo po talaga. Siyempre naman, ganyan ang tunay na ninong. Tumatayong ikalawang ama sa kanilang inaanak, di ba? Opo. Dahil sa nadali ni Ryan si April, hindi muna nila pinaalis yung babae at gusto nilang kumpirmahin kung tunay ba yun. April, paano ba yan? Naisuko na pala yung bataan. O di, kailangan makasal na kayo kasi yung inaanak namin, ayaw naming mapunta pa sa iba. Di ba? Paring Oka? O totoo yun. Nadali na pala yung bataan eh. Siyempre, bilang babae, ayaw mo rin naman siguro na hindi ka paninindigan ng lalaking namangka sa bataan. Kayo naman po, ang galing nyo naman pong magbiro. Hindi kami nagbibiro. Ang amin lang kasi, sa unang pagkakataon, ngayon pa lang naming nakitang nagpakalalaki yung inaanak namin. Siyempre natutuwa kami. Kaya ang plano namin, kahit kailan, kahit saan, kapag kinasal kayong dalawa, nakahanda kami. Ganun kami ka-supported na mga ninong. Diba? Parang Dino. Oo naman. Ano iha? Gusto mo ngayon eh. Tara, punta tayo sa kapis. Ipakasal na namin kayo ng inaanak namin. O pare, bakit? Kayo naman mga pare, masyado naman kayong atat sa magiging kasal ng inyong inaanak. Pare, eto na yun eh. Si April na to eh. Bakit? Sasayangin pa ba natin ang pagkakataon? Mga pare, tanungin natin yung anak natin. Anak ko pala na inaanak ninyo. Ryan, total kumpirmadong naisuko naman ang bataan. Tatanungin kita, gusto mo na bang magpakasal? Kahit saan, kahit kailan. Tay, total palagi nyo naman akong sinasabihan na lalaki yata ang gusto ko. Kaya ito, pinakita ko sa inyo ang tunay na pagkalalaki ko. Sige tay, kung talaga bang gusto nyo na akong ipakasal sige, tara, dumayo tayo sa kapis. Anak, siguro hindi pa ngayon. Huwag kang maniniwala sa dalawang ninong mo na ngayon na. Siyempre kailangan nating makipag-usap sa pamilya ng babae para mapagkasunduan kung kailan ang kasal. Kasi alam mo ang kasal ay pinag-iisipan niya na. Hindi yan basta sinabi lang sa pare. Mag-isip kang maigi kung gusto mo na bang lumagay sa tahimik. Gusto na nga po itay. Ganun naman pala Kukunin na lang natin ang opinyon ng magulang ni April. Sige po itay. Dahil nga sa nadali na ang babaeng si April, yun ding araw na yung kahit na sila'y mga nakainom, pumunta sila sa kapis. Mga pare, ano? Malapit na ba tayo? Bakit ako tinatanong mo? Hindi naman tayo parehas na taga rito. Kaya nga naman paring Dino, magantay ka na lang. Mga pare, alam naman nating lugar ng mga aswang to nung pinuntahan natin Wala ba kayo nararamdaman? Ako sa ngayon, wala pa naman. Pero ano't ano man ang mangyari, nakahanda naman tayo, di ba? Oo naman. Pero ito tandaan nyo mga kumpare. Kasal ng anak ko ang dadayuhin natin dito. Kung maaari, wag nating sirain ang magiging kasal ng anak ko na inaanak ninyo. At kung kaya nyong magtimpe, gawin nyo mga kumpare para hindi masira ang magiging kasal ng mga inaanak ninyo. O pare, madali naman kaming kausap ni paring Dino.
Di ba pare? Oo naman. Pagdating nila sa bahay, dito nila nakilala ang tatay ni April at nanay. Kapwa may edad na ang mga yon. Nagpakilala yung lalaki bilang si alias Tikal. Meron pa naman itong pangalan, pero yon ang gusto niyang ipakilala sa tatlong magkukumparing antingero. Tay, si Ninong Oka. Kamusta ho kayo? Si Ninong Dino. Kamusta po kayo? At si Tatay David. Balae. Kamusta ka? Eto, mabuting mabuti. Ako nga pala si Tikal. Baho ng pangalan. Parang Dino, mais ka nga. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, ang ganda ng pangalan nyo. Ganun ba? Salamat naman kung ganon. Hindi bale. Pumasok na tayo sa loob. At tamang-tamay, magpapaluto ako ng mga native na manok. Parang Tikal. Napansin ko nga dami nyo palang alaga rito. Ay, syempre naman. Mga alaga ko yan na sa tuwing may darating na bisita, magkakarne ako ng kahit na ilan. Hindi lang pang ulam, pang pulutan pa. Parang Tikal. Di ba etong lugar niyo ay... Alam ko nang ibig mong sabihin, paring Oka. Sabi-sabi lang ang bagay na yun. Huwag kayo mag-alala. Shape kayo dito. Lalo na ang magiging manugang ko na si Ryan. Salamat naman po itay kung ganon. San po ba magiging kwarto po namin? Gusto na po kasi naming magpahinga ni April. Diyan. April anak, pumasok na kayo sa loob ni Ryan at kami nang bahalang mag-usap-usap dito. Sige ho, itay. Habang sila'y kumakain, tinanong ni David kung bakit yung kanyang asawang babae ay ayaw humarap. Ayon naman dito kay Tandang Tikal, ang asawa niya ay mahiyain. Ganun pa man gusto itong makaharap ni David dahil siya nga ang magiging balae ni Tandang David. Ay balae, humarap ka na rito. Huwag kang mahiya sa amin. Ayaw pa ring humarap ng balain niyang babae. Kaya't sila na lang ang nag-usap. Parang Tikal, kung mapagkakasunduan natin na yung mga bata ay ipapakasal natin, sasagot ako ng 2 baboy. At si paring Oka, 1 baka daw yung kanye. Tapos 3 sakong bigas. Ako naman balae. Wala na akong sasagutin kasi sinagot na ng mga kumpare ko Yung kasing anak ko na si Ryan, mga inaanak nila. Ngayon balae, ang sasagutin ko na lang syempre yung pagpunta rito. Pero pagdating sa mga pagkain kayang-kaya na ng mga kumpare ko yan. At kung kukulangin man, handa naman akong sumagot. Kayo, anong pwede niyong may ambag sa magiging kasal ng mga bata? Kami? Sagot na namin ang pagluluto. Katulad ng sinasabi mo, kung kukulangin ang handa, pwede naman kaming mag-ambag. Pero malaking bagay ang ambag ng 2 kumpare natin. Talaga naman po. Talaga. Ganyang kami. Kagalante ni paring Dino. Di ba pare? Oo naman. Kung di nyo lang po na itatanong mga binata pa kami. Ay ganun ba? Binata pa pala kayong 2. Pero kung titignan ng itsura nyo, napapaanot na kayo pare-pareho. Sakit mo namang magsalita pare. Kaya nga. Okay na sana May napapanot pang sinasabi kasi. Pasyensya na kayo mga pare, napansin ko lang. O sige, paring David,
Ikaw nang makipag-usap. Bala eh. Kailan ba plano? Kayo. Kung kailan nyo gustong ipakasal, eto talaga sasagutin nyo naman ang lahat. Kayo na ang bahalang masunod sa petsa. Sa isang buwan baka sakaling preparado na ang lahat. Bahala ka na sa isusot mo. At bahala na rin ako. O sige, walang problema. Naging maayos naman ang kanilang usapan. Kaya't sa susunod na buwan, ito na ang kasalan. Nang ikakasal na noon si Ryan, nabalitaan ito ng mga kamag-anakan. Kaya't lahat sila ay nagpuntahan sa bahay nila David. Ayon sa mga kamag-anak, gusto nilang sumama at sila'y mag-aambag din sa kung anumang gastusin. Nang dumating na ang araw na yon, bumiyahe na sila papunta sa Capiz para ipakasal si Ryan. Asan ba rito mapapangasawa mo, Ryan? Nandyan nga sa loob. Bakit ba, Belia? Wala, gusto ko lang makita. Kabisado kita. Gusto mong ayusan yung mapapakasal ko, no? Ikaw sabi ko sa'yo, huwag mong dadalhin dito yung pagiging bakla mo eh. Ano ka ba? Hindi ko naman siya hinuhusgahan. Nang makita ni Belia si April, natawa pa yun. Kung tutuusin, maganda si April. Kahit papaano'y, hindi mo to matatawag na babaeng pakawala. Pansin naman kasi sa mga kilos at kasuotan. Hello, kamusta ka na? Hi. April nga pala. Ako naman si Belia. Mahal. Oo, wag mo nang ituloy. Baka magalit yan pag sinabi mong bading siya. Ay ganun ba? Pero wag ka mahal. Mahusay yan mag-ayos. Ano Belia, aayusan mo ba yung mapapangasawa ko? Pero libre na yun O sige, walang problema doon. Si Belia ang nag-aayos kay April nang malapit na silang ikasal. Habang abala na ang lahat, ang tatlong magkukumparing antingero ay nakabukod ng mesa at nagiinom ng lambanog. Ang pulutan nila ay nilagang bituka ng baboy. Tapos may sausawan silang sili, kalamansi, toyo at may halo pang kaunting asukal. Napansin ng mga manunulungan kung bakit hindi yata tumutulong ang tatlong lalaki, kaya't nasita tuloy sila. Akala naman kasi ng mga taong nanunulungan, mga dayuhan din sila at walang ambag sa kasalan. Pero nang sabihin ni David na siya ang tatay ni Ryan at yung dalawa ay mga ninong na siyang nag-ambag, natahimik ang taong sumita sa kanila. Kung ako sa iyo, Brad, tumagay ka na lang. Alam naman naming gusto mo lang tikman yung nilagang bituka ng baboy na may sausawan na sili, kalamansi, toyo at merong konting asukal. Tikman mo. Tila ba ng diri ang taong yon nang ito'y inaabutan ni Dino. Pare, huwag mo na kasing pilitin yung tao. Baka kasi hindi umiinom yan ng alak. Parang Oka. Marami kasing napapansin eh. Baka akala niya mga dayo lang tayo rito na walang ambag. Kaya syempre, gusto ko rin makita ng taong yun kung ano ba tayo rito, di ba? Tama na yan mga pare. Uminom na lang tayo. Sige pare. O mga pare, hindi pa rin natin maalis sa ating mga sarili na tayo'y mga antingero. Alam ko na may nararamdaman kayo sa paligid. Pero uulitin ko lang sa inyo Ayokong magugulo ang kasalan ng anak ko. Lahat ng klase ng pagtitimpe gawin nyo na. Maliwanag ba yon? O pare, walang problema.
Walang problema yun pare. Kahit na manggulo pa sila. Matapos ang araw na yon, ito na nga yung tinatawag na bisperas. Mas lalong dumadami pa ang taong manunulungan dahil nagtatayo pa sila ng damara at abala ang pagluluto sa karamihan. Hanggang sa nang sumapit ang bandang 3:00 ng madaling araw, may kahina-hinalang galaw ng isang tao. Pare, napapansin mo ba isang yun? O pare, suspicious ang galawan eh. Para bagang bibira ng bibira. O mga pare, yung billing ko ha. O pare, akong bahala. Kayang-kaya ko yung sarili ko. Ewan ko lang si paring Oka. Ako naman mga pare, basta hindi ako sinisimulan, dito lang ako. Kung gusto niyo mga pare, ayain ko pang uminom ang taong yun. Palagay ko mga pare, alam nila kung sino ba tayo. Malamang nararamdaman din nila yon. Pare, porke dahil lang tayo rito eh. Oh, parang Dino, kaunting pasensya. Sige pare. Ang taong kanilang tinutukoy ay nakatayo sa harapan ng isang malaking talyase kung saan ito'y hinahalo ng isang tao. Kapansin-pansin na yung taong naghahalo ay ayaw niyang kibuin yung lalaking katabi niya. Nakikita rin kasi nilang umiiwas ang taong yon sa lalaking kanina pa nila napapansin. Kaya't hindi na rin nakatiis si David. Siya na ang nagkusang lumapit sa lalaking yon para kasing ginugulo niya yung lalaking naghahalo ng karne. Kaibigan, may tanong ko lang. Bakit ba ginugulo mo yung nagluluto? Kararating mo lang, di ba? Kamusta kayo? Mabuti. Ano bang kailangan mo kaibigan? Pagkain? Maraming pagkain kung gusto mong kumain. Hindi ko kailangan ng pagkain. Ganun ba? Kaano-ano mo ba yung ikakasal? Kumpare ko si Tikal. Si paring Tikal ba? Si Balae. Nandun yata sa loob. Puntahan mo doon. Baliw yata ang taong to. Dahil sa napansin din ni Dino at ni Oka na parabang may mangyayari, lumapit ang dalawang yon at sinita yung lalaki. Brad, may problema ba tayo? Siya nga naman, may problema ba? Alam mo, kanina pa kita napapansin eh. Oo, tatapatin na kita. Meron kayatang planong masama rito sa kasalan. Ito ang tandaan mo pare. Mga dayuhan man kami rito sa Capiz. Pero hindi ka pwedeng magpakakampante. Lalong-lalo na sa kumpare naming si David. Hindi na mabilang sa kanyang mga daliri ang napas lang niyang kalahi mo. Narinig mo yon. Kaya ako nga ko sa'yo. Ayusin mo, pare. Nang lalaki ang mata ng lalaking kausap nila. Kapansin-pansin din na para ba itong nasindak, kaya't lumayo na lang ito. At pagsapit ng kinabukasan, 11:30 pa lang ng umaga, tapos na ang kasalan. Napakadaming kumain, kaya't halos kulangin ang naging handa nila. Tay, mga ninong, napakasaya ko. Maraming salamat sa suporta ninyo. Siyempre, sino pa bang susuporta sa'yo, inaanak? Kami lang din. Paano? Di na rin kami magtatagal at kailangan na naming umuwi. Ninong Oka,
Di po ba muna kayo magtatagal dito kahit hanggang ngayon lang? Bukas na lang po kayo umuwi. Hindi na. Total may nag-aantay din namang mga tao sa bahay. Diba? Ako? Di. Okay lang ako rito. Ewan ko lang si parang David. Kung mapagkakasundoan natin mga pare na dumito muna tayo, sige. Sige, dito muna tayo. Oo, sige. Dito rin muna ako. Habang nagkakainuman nung hapon, naitanong ni David sa kanyang balae kung sino ba yung taong naghahanap sa kanya kagabi. Dahil sa hindi naman nito nakita kung sino ang taong yun, yung isang lalaki ang sumagot. Ayon dito, si Bitog daw yung naghahanap sa kanya. Nang masabi yon ng lalaki, halatang nataranta si Tikal. Ganun ba? Nasa na si Bitog? Buti naman at hindi nanggulo. Hindi siya maaaring manggulo, paring Tikal. Subukan lang niya. Baka akala niya hindi porket napapanot na kami, basta na lang kami mananahimik. Nako. Hindi ko alam kung sinong nakapagparating kay Bitog na ikakasal na yung inaanak niyang si April. Bakit ba parang takot na takot ka ron sa Bitog na yon? Bakit? Ano bang meron doon? Kumpari mo naman pala. Pero alam mo bala kagabi hindi namin nagustuhan ng kilos ng taong yun Tsaka nararamdaman namin kung sino siya. Nako, balae mga kumpare. Mahirap nang makakwentuhan si Bitog. Purong kahanginan ng laman ng utak niyan. Laging bumabangkayan sa harapan. At kapag nakakontrahan mo yan, umasa ka na magkakana kayong dalawa. Napakahirap kalaban ng tao na yan. Bukod siya sanay pumatay, tiyak na hindi kanyan iiwanan na buhay. Ganon? Magpagayon man parang Tikal. Pag ako nakaharap niya, kung siya agresibong pumatay, parehas lang kaming dalawa. Totoo yun. Diba? Parang Dino. Totoo talaga yun. Walang imposible. Dahil sa napagkasundoan nilang hindi muna umuwi, nagkaharap-harap pa sila sa araw na yon. Hanggang sa sumapit pa ang ilang mga oras, dumating si Bitog. Hinarap silang apat noon. Si David, si Oka, si Dino at ang balaing si Tikal. Kamusta kayo? Eto, mabuting mabuti. Paring Tikal, bakit parang nangangatog ka sa takot? Ha? Wala paring Bitog. Nagpapasalamat nga ako't nalaman mong kasal ng inaanak mo Sandali lang pare. Napansin ko parang iniiwasan ka ng mga tao rito. Bakit? At anong meron sa'yo? Takot lahat ng mga tao sa akin dito. Nakita mo naman nag-alisan ng mga tao. Ganun ba? Bakit? Anong meron sa'yo? Hoy kayong tatlong panot. Alam nyo kung sino ko. At alam ko rin kung sino kayo. Kaya't siguro naman alam nyo na ang ibig sabihin ng paglapit ko sa inyo. Hinahamon ko kayong tatlo. Magkasubukan tayo. Paring Bitog, kasal ito ng inaanak mo. Huwag ka naman siya ng manggulo. Bakit paring Tikal? Masama bang subukan ng tatlong lalaking panot? Grabe ka naman magsalita pare. Wala ka na sa tono. Kumbaga sa gitara, nagngungoy-ngoy ka na. Teka. Pare, pagbigyan mo lang ako. Kakaldabugin ko lang to.
Teka lang mga pare. Wag naman sana. Tignan nyo yung mga kasama natin nagiinuman sa ibang mesa. Nakakahalata na. Paano ba naman parang tikal? Parang sinusubukan nito pagkalalaki namin Yan. Yan ang gusto ko. Matapang. Ikaw ang uunahin ko. Teka. Niitsapwera mo ako pare. Bakit di na lang ako? Pang saking ka lang Oo. Alam namin kung sino ka. Nung una pa lang. Bakit? Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo. Nakita mo naman. Ay tinutino naming dumayo rito sa Capiz. Tapos gaganyanin mo kami. Kung gusto mo pare. Para walang gulo. Huwag mo na ngayon. Pagkatapos na lang ng araw na to. Kahit ako lang. Ako lang ang makatapat mo. Di kita urungan. Kahit ano mangyari. Sige. Ganun pala ha? Tumayo si Bitog habang iti nakahawak sa mesa at walang pakundangan na itinaob ang mesang yun. Tumapon tuloy ang alak tapos pulutan. Maging ang balae ni David na si Tikal ay walang nagawa sa pangbabastos ni Bitog. Pagkatapos noon umalis na ito at nagpasensya na lang yung tatlo. Kinabukasan, umuwi na sila sa kanilang probinsya at hindi pa rin doon natatapos ang kanilang inuman. Mga ninong, itay, ako na pong humihingi ng pasensya sa ginawa ng ninong ko sa Capiz. Iha, paano mo ba naging ninong ang bastos na tao na yon? Ninong, hindi ko rin po alam Basta ang sabi ng itay ko, nagpresenta lang daw po yun na maging ninong ko. Ang totoo po niyan, si Ninong Bitog, wanted po yun. Wanted pala bakit nung kasal mo nandun? Di man lang hinuli ng mga pulis. Maaring natatakot po magsumbong yung mga tao sa amin, Ninong. Hindi pwede yung kundito yun. Inaanak, magpasalamat siya. Ayaw naming masira yung kasal nyo. Pero kung sumobra pa doon ang ginawa niya, baka maaring patulan na namin. Ayos lang yun, iha. Magpahinga na kayo at itutuloy lang namin ang inuman namin. Nako mga ninong, itay, parang hindi kayo marunong malasing. Ano ka ba, April? Hindi talaga nalalasing ang tatlong yan. Tignan mo naman, matitikas pa rin. Mga nakahubad, ang lalaki ng mga katawan. Mga antingero kasi yan. Hala, kaya naman pala Bakit? May problema ba ron? Yung ninong Bitog ko po kasi, may lahing aswang po yun. Sabi ko na nga ba? Yun din ang pakiramdam ko. Ako rin pare. Yun ang pakiramdam ko, kaya pala galit sa atin Kaya pala gusto tayong subukan Ay, mga pare, ngayong nalaman ko kung sino ba siya talaga, parang hindi ko mapapalampas yung ginawa niya. Ako din? Mga pare, kung ako masusunod, pabalikan ko yung tao na yun. Dumayo tayo ulit sa Capiz. Total wanted naman pala yun Patapon na pala buhay ng tao na yun. Di, tapusin na natin. Total, nung kalakasan natin marami tayong tinumba na katulad niya. Naku mga ninong, itay, wag na. Baka humapano kayo. Kasi po si Ninong Bitog, maraming kamag-anak yun na kaparehas niya. Ganun ba? Sige at pag-uusapan namin. Magpahinga na kayong dalawa. Gumawa kayo ng apo ha? Yung lalaki. Gusto ko yung lalaki para may magmamana sa aking mga anting-anting. Dahil sa natuloy na ang inuman, dito ay kanilang napagkasunduan na magpapalipas lang sila ng 1 linggo at muli silang dadayo sa probinsya ng Capiz
para hanapin ang bastos na si Bitog. Sa loob ng 1 linggo ay naghanda sila dahil naisip nilang maaaring maging tagilid sila dahil nga sila ang dadayo at ayon din sa babaeng si April ay marami itong kamag-anak na halos kaparehas din niya. Bukod pa rito nakakuha sila ng impormasyon na si Bitog ay wanted. Nang dumating na ang araw na yon, kapansin-pansin sa 3 magkukumparing antingero na may kanya-kanya silang dala na malalaking bag. Hindi pagkain ng laman nun, karamihan ay mga ginagamit nila bilang mag-aanting. Lumakad na sila nung oras na yon at habang sila'y nasa biyahe, lahat sila ay gigil na gigil at sinasabi pa ni David na babalatan niya ng buhay si Bitog. Ako naman pare, pag nakialamang mga kamag-anak niyan, hindi ko lang sila babalatan ng buhay. Akala nila sila lang ang pwedeng kumain ng hilaw na laman? Ako rin pare, magagawa ko yan. Subukan lang nilang makialam o kaya kung gusto nyo mga pare, ako na lang ang itapat nyo sa kanya. Sisiguraduhin ko sa inyo mga kumpare ko. Hindi ko lang siya babalatan ng buhay. Kakainin ko naman loob niya. Ikaw talaga paring Dino. Talagang gigil na gigil ka sa Bitog na yun. Oo naman pare, bastos eh. Sipin may ginawa sa atin. Nagpipigil lang talaga ako pare. Pero kung hindi kasal yun, ipakikita ko sa lahat ng tao doon na hindi tayo dapat na binabastos. Totoo yun. Totoo yan. Sa totoo lang mga pare, ngayon ko lang naranasan na ako'y binastos sa inuman. Kung hindi ko lang iniisip, nakasal yun ng aking anak. Baka tumagas na dugo ng tao na yun. Talaga? Pagdating nila sa probinsya ng Capiz, pinuntahan nila kung saan matatagpuan ang taong si Bitog. May hawak kasi silang address noon at yon ang kanilang tinungo. Nagulat ang 3 magkukumparing antingero dahil malayo pa pala sa kabihasnan ang lugar ng taong yun. Teka lang mga pare, ayon dito sa hawak kong mapa, itong tinatahak natin ay malapit na sa Iloilo. Hindi kaya tubong Iloilo yung Bitog na yon? Iloilo? Di ba mga pare, lugar na yun ay alam niyo na. Hindi na importante. Kahit san pa siya. Hanapin natin ang taong yun. Bago sila makarating sa boundary ng Iloilo, nakakita sila ng tao at nagtanong. Ayon sa taong kanilang napagtanungan, yung taong hinahanap nila ay kilala doon sa kanilang lugar dahil nga ito'y wanted. At ang pinakamagandang sinabi ng taong kanilang napagtanungan, alam niya kung saan matatagpuan si Bitog. Nagbigay din ito ng paalala na kailangan nilang mag-ingat dahil lubos at lubhang napakadelikado ng taong yon. Salamat kaibigan. Huwag ka mag-alala sa amin. Kayang-kaya namin ang kanyang lahi. Lumakad na sila nung oras na yon. Pinasok nila ang bandang masusukal sa lugar na yon hanggang sa narating nila ang isang kubkuban. Tignan nyo mga pare. Dito pala nakatira yung Bitog na yun. Kung titignan sa una ay para bang nakakasindak. Pero hindi na bago sa atin ang mga ito. Di ba mga pare? Oo naman. Hindi na talaga bago yan. O ano pang inaantay natin? Pasukin na natin ng kubkuban na yan. Pagpasok nila sa loob ng kubkuban ni Bitog, napansin sila ng mga tao. Maraming kalalakihan ang pumalibot sa kanila. Nang dahil doon, napansin nilang kukuyugin sila ng mga tao. Mga kaibigan, sandali lang. Hindi kayo sadya namin. Ang sadya namin dito si Bitog.
Nasaan si Bitog? Kung inaakala niyong madadala niyo rito ang pagiging bastardo ninyo, pues nagkakamali kayo. Teka, bakit ba parang nagagalit ka sa amin? Sino ka ba? Ako si Dakanay. Ako ang puno sa lugar na ito. Nagkamali kayo ng napasukan. Kahit sinong mga pulis at militar ay hindi nang hihimasok dito. Kung inaakala niyong makukuha niyo si Bitog, nagkakamali kayo. Dahil pumasok kayo sa mundo ng mga leon. Leon? Nasaan ang Leon? Oy, Dakanay Dakanay. Nasaan ang leon? Kunwari ay hindi naiintindihan ng tatlo ang ibig sabihin ng lalaking nagpakilalang Dakanay. Nang dahil doon, mas lalong nainis si Dakanay. Sumenyas lang ito at mas lalong naglapitan ang mga lalaking nakahubad. Mga kaibigan, sandali lang. Alam namin ang probinsyang ito ay pugad ng mga katulad ninyo. Pero sa unang pagkakataon, ngayon pa lang pala namin masusubukan. Mukhang mas lalo ninyong napapatunayan na tunay nga ang akusa sa lugar na ito. Anong akusa pinagsasasabi mo? Kung ano man yun, hindi lahat yun totoo. Kung gano'n, ilabas mo si Bitog. Siya ang gusto naming makausap at hindi ikaw. Tawagin si Bitog. Lumabas si Bitog mula sa isang maliit na kubo. Nakita nilang pawis na pawis ito habang may hawak-hawak na alak. Bitog, meron kang mga bisita. Sige, ako nang bahala dyan. Uy, kayong tatlo na naman? Kaming tatlo na naman. Tinutupad lang namin ang pangako namin sa'yo. Nababalikan ka namin. Kayong lahat dito. Alam kong alam nyo kung sino kami. Nais ko lang sabihin sa inyo na huwag kayong makikialam dahil papatayin namin ang taong ito. Sandali lang. Parang ka. Usapan natin ako na lang, di ba? Ano? Binastos mo kami sa kasalan? Sige, subukan natin. Dito ay nagkasubukan si Dino at si Bitog. Ibinaba ni Dino ang kanyang mga daladala at nilabas ang kanyang punyala. Bukod pa rito, meron pa siyang isinuot. Lumang damit na pangbukid yun at nagsuot ng malapad na sombrerong patulis. Natawa tuloy yung mga tao sa paligid. Kengkoy daw kasi ang dating ng taong katunggali ni Bitog. Sa kabila ng pagtawa ng mga ito, nakaalerto naman ang dalawa niyang kumpare na kung maaari, lalaban din ng patayan. Nang sinimulan na ang laban, una nagsakalan pa sila, pati bayan ng katawan, hanggang sa huli, pinag-untog nila parehas ang kanilang mga ulo. Kapansin-pansin na mukhang walang nasasaktan. Nilabas noon ni Bitog ang kanyang gamit, nakakaiba. At nang mapansin naman yon ni Dino, nilabas din niya ang kanyang punyal. Kakaiba ang punyal niyang gawa sa pinaghalong metal at batong itim. Dahil sa hawakan noon ay may nakabaon na Saint Benedict medalyon. Ano? Halika! Subukan mo ko. Binastos mo kami sa kasalan, ha? Wika ni Dino. Mabilis niyang sinugod si Bitog. Nagsaksakan sila nang walang iwasan. Paramihan ng tama sa katawan, palakasan ng kabala at patibayan ng katawan. Kapwa marami na silang tama. Kaya lang napansin ng dalawa na yung katunggali ng kanilang kumpare ay walang lumalabas na dugo sa katawan, habang
ang kanilang kumparing si Dino ay duguan na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dadayo kayo rito nang hindi nyo alam ang inyong pinapasukan. Anong ibig mong sabihin? Dakanay! Aswang! Nagabunan ang mga tao dito. Dahil sa marami ng tama si Dino sa katawan, napansin ng dalawa niyang kumpare na unti-unti na itong nanghihina. Dahilan kung bakit gusto na nilang makialam. Parang Dino, ayos ka lang? Okay lang ako, pare. Para bang tatakasan na si Dino ng sarili niyang buhay. Lalo na't nasisinok na ito na animoy, kinukulang na sa hangin. Nakialam na yung dalawa, kaya't yung ibang mga tao ay naglalapitan na. Akala ko ba walang makikialam? Ano to? Sinasabi niyo ba sa amin na dapat na kayong pagpapapatayin? Kumilos ang mga tao sa paligid at kumilos din ang dalawa pa. Ginawa nila lahat upang madepensahan ang kanilang buhay. Bilang mga matatanda ng antingero, nagawa din nilang makapagpatumba ng marami sa mga aswang sa kanilang paligid. Hanggang sa napansin ni Oka at ni David na si Dino ay bumulagta. Pare, ayos ka lang pare. Pare, kaya ko pa. Naiyak na si Oka at si David sa sinapit ng kanilang kumparing si Dino. Dahilan kung bakit mas lalo silang ginanahan na makipaglaban. Bitbit nilang pag-asang makakalabas sila doon ng buhay. Kinuha ni David ang gamit ng kanyang kumparing si Dino dahil alam niyang malakas yun. Nang hawak-hawak na ito ni David, matapang niyang sinugod si Dakanay. Pinabayaan lang siya ni Dakanay na saksaki ng sarili niyang katawan. Nang ito'y magsawa, siya naman ang ginantihan. Napakalakas ng pinakawalan na suntok ni Dakanay, kaya't si David ay tumilapon sa tabi ni Dino. Mga panot na antingero, napakatatapang ninyo. Akala nyo siguro, kami mga simpleng aswang lang kung pinagmamalaki nyo sa kasalan na kayo'y marami nang napatay. Pwes, ibahin nyo kami rito sa kapis dahil naririto ang matataas na uri ng aswang. Tila ba hindi makapaniwala ang tatlong magkukumparing antingero. Akala kasi nila'y walang aswang na makakatapat sa kanila. Tunay nga naman ng kabataan nila, walang umuubra sa kanila at marami na silang napaslang. Pero sa oras na yon, naisip nilang mali ang pagdayo nila sa probinsya ng Capiz. Marami nang pumapasok sa kanilang isipan nung mga oras na yon. Sabi nila sa kani-kanilang sarili, ayaw pa nilang mamatay dahil meron pa silang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila. Ayaw pa nilang mamatay sa mga ganong bagay. At hindi sila makapapayag na mamamatay sila sa pinakamasakit na paraan. Kaya't kahit anong mangyari, lalabas sila sa lugar na yon at uuwi ng buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Magpagayon pa man, hindi pa rin sumusuko si Dino. Kahit napakarami nitong saksak sa katawan, pilit pa rin siyang bumabangon at hinahalipaw yung mga aswang na gustong pumatay sa kanila. Tama na yan. Sa palagay ko, ubos na ang kanilang lakas. Lalo na yung mayabang na si Dino. Tignan niyo ang itsura.
Tatakasan na ng sarili niyang buhay. Masyado kasi kayong mayayabang. Mga antingerong panot. Tignan mo sarili mo, Dino. Tignan mo. Ikaw ang pinakapayat dyan. Pero ikaw ang unang mamamatay. Kaya ko pa. Makakauwi pa ako ng buhay. Hindi ako papayag na mamamatay dito sa kubkuban ninyo. Nagpatuloy pa rin ang laban ng tatlong antingero laban sa maraming aswang. Nakakuha ng pagkakataon si David at nakatawag ito sa isa niyang malakas na gabay. At ang kanyang pinunteriya, walang iba kung hindi si Bitog. Nang tamaan niya sa sikmura si Bitog, tumilapon ito sa nakabuwal na puno, dahilan kung bakit ito natusok at hindi siya makalis doon. Habang si Dakanay ay nang lalaki ang mga mata nang makita niyang hindi makaalis si Bitog sa kanyang pinagtusukan. Hindi! Paano nga? Tumayo ka dyan, Bitog! Tumayo ka! Hindi na siya makakatayo. Diyan na siya mamamatay. Napansin ng tatlong antingerong magkukumpare na mukhang malaking kawalan si Bitog sa kanila. Kaya nga't nang matusok ito sa nakabuwal na kahoy, si David ang kanilang pinunteriya. Pinagtulong-tulungan nila si David kaya't nagkanda sugat-sugat ang kanyang katawan. Mabuti na lang dahil malakas ang kabal ni David sa katawan, kaya kahit anong tusok mula sa mga matutulis na kuko ng mga aswang ay tila ba hindi yun tumatalab at tanging sugat lang ang nagiging likha nito sa katawan. Ha! Huli ko na kayo ngayon. Dino, pare, huwag kang bibitaw. Pare, kaya ko pa. Inakala ng tatlo nasagad na ang lakas ng mga aswang na kanilang katunggali. Pero konti pa lang pala ang nilalabas ng mga ito. Kung kanina ay mukhang normal pa ang itsura ng mga aswang, ngayon nagbago sila. Lahat ng kanilang mga damit ay nawarak. Tapos tinubuan ng pangil ang ibang mga kalaban. Mga pare, umatras na kaya tayo? Hindi pare. At paano naman tayo atras? Napapaligiran tayo ng mga demonyo. Sa pagkakataon na yon, para bang bibitaw na si Dino. Para bang mas lalo siyang nanghina nang makita niyang malaki na ang pagbabago ng itsura ng mga aswang. O ano? Mga panot na antingero. Sawa na ba kayong mabuhay? Siya nga pala. Nais kong sabihin sa inyo na hindi pa kami naghahapunan. Kaya kayong tatlo ang magiging pagkain namin ngayon. Kung magsalita ka, akala mo ka kung sino. Hindi kami basta papayag na kakainin nyo lang. Mamamatay kami ng lumalaban. Sige. Subukan natin. Dahil sa napapalibutan na yung tatlo, sabay-sabay nang sumugod ang mga kalaban. Nang mga oras na yon, panalangin na lang ang ginagawa ng tatlo. Bago makalapit ang mga aswang, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nang dahil doon, natahimik ang mga kalaban. Nang makita nilang may mga otoridad, nagkanya-kanyang takbo ang mga ito. Maya-maya pa, may lumapit sa kanilang mukhang opisyal. Kamusta kayo? Bakit naman kasi kayo sumugod sa lugar na ito? Tenyente, malubha yung tama nung isa. Pabitbit mo na sa mga tao mo para madala sa ospital. Kayo dyan! Bitbitin nyo na ang taon to! Baka mamatay na siya! Mabuti na lang dahil merong nakapagsumbong sa kanila
na merong taong pumunta sa lugar nila Dakanay. Nagkataon naman din na nandun si Kanole sa lugar na yon dahil meron siyang taong hinahanap. Nang dahil dito nasalba ang buhay ng tatlong antingerong dumayo sa kapis. Pero nang mapansin ni Kanole na yung tama ni Dino ay likha ng mga kuko ng aswang, pinigil niya ang mga bumuhat sa kanya at sinabing siya na ang bahalang magpagaling. Maswerte si Dino dahil nabuhay pa rin siya. Teka, kayo si Kanole? Teka, kayo nga ho ba si Kanole? Hindi ako makapaniwala. Imposibleng sa pambihirang pangyayari. Dito pa natin makikita ang iniidolo natin. Ha? Teka lang. Anong ibig niyong sabihin? Ayon sa tatlong magkukumparing antingero, si Kanole ay kanilang iniidolo. Sa totoo lang, matagal na nilang gustong makipagkaibigan kay Kanole. Hindi lang nila magawa dahil nahihiya sila at baka kasi hindi raw sila tanggapin ni Kanole bilang isang kaibigan. Ayon naman kay Kanole, walang imposibleng makipagkaibigan sa kanya. Kahit nga mga aswang ay pwede siyang kaibiganin basta't nasa tama. Dahil naman sa wanted, si Bitog, pilit siyang tinugis ng mga otoridad. At yung iba naman na walang kasalanan, pinabayaan lang nila roon. Si Dakanay nung mga oras na yon, nagtago na rin dahil ayon kay Kanole, si Dakanay ay wanted din sa batas dahil marami itong napaslang sa kanilang lugar. Tumulong si Kanole at ang tatlong antingero sa pagtugis sa dalawa, pero dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nila nahanap ang mga yon. Ganun pa man masasabi nating swerte ang tatlong magkukumparing antingero. Matatapang sila dahil hinarap nila ang mga kalaban. Ang pagkakamali nga lang nila, hindi nila expect na ganun pala kalalakas ang mga tao na yon. Labis din ang pasasalamat nila kay Kanole na ito'y dumating at mayroon na rin silang pagkakataon na maging kaibigan si Kanole sa personal. Lahat ng mga pangyayaring ito mula umpisa ay naikwento ng tatlong magkukumparing antingero. Kaya't heto po ngayon, nilapag natin sa ating mamunting YouTube channel. Magandang gabi, maraming salamat po.